Mahigit 800,000 estudyante sa bansa ang nabakunahan ng Dengvaxia bago lumabas ang abiso ng manufacturer nitong Sanofi Pasteur sa posibleng negatibong epekto nito sa mga naturukan pero hindi pa nagkakasakit ng dengue. Dahil dito, naging mahirap ang monitoring sa kondisyon ng mga nabigyan ng Dengvaxia. Ngayon, may app na para dyan. Gamit ang smartphone, pwede na mag-report ang mga magulang o guardian ng mga nabakunahan kung may sintomas ng pagkakasakit ang mga naturukan ng Dengvaxia. In essence, the Dengvaxia is a online, digital, and real-time monitoring of the status of children na vaccinate ng Dengvaxia. Dalawang app developer ang gumawa ng libre sa application para sa Android at iPhone users. Sa Abizo app ng Galileo, oras na makapag-register at ma-verify ng DOH at DepEd ang isang user na nabakunahan ng Dengvaxia. Pwede na siyang mag-report sa pamamagitan ng app. Mahirap mag-report halimbawa ng pamamantal sa balat. Diba? Ano ba yan? So, pwede mo na yan, type mo lang, namamantal yung balat mo, at kunan mo na nga yung picture yung balat mo. Dahil kailangan mag-register, titiyakin naman daw ng DepEd at DOH na secure ang data ng mga magre-rehistro sa programa, lalo pat bukod sa mga nabakunahan ng gobyerno. Target ng programa na ma-monitor ang mga pribadong nabakunahan ng Dengvaxia. It's very important issue. And we are all very sensitive and careful about maintaining the privacy of those who we deal with. Ang application malaki umano ang maitutulong lalo pat ayon sa DOH. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga nagkadengge lalo na sa Metro Manila dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang nais lang daw abatan ng DOH ang bilang ng mga namamatay sa sakit. It's very important that we bring it down to about half of our current case fatality ratio of 0.5 to 0.6% of the total number of cases. Sa North Caloocan nga, sumakabilang buhay nitong isang araw lang ang 4 na taong gulang na si Gia Luis Corpus. Kwento ng kanyang ina na si Dina, 3 araw nang may lagnat si Gia nang dalhin nila sa ospital dahil na rin sa kawalan ng pera. Wala pong pera, kaya po mantong po sa ganun. Hindi ko po alam na malala na po talaga yung niya sa dengue. Sinabihan pa siya ng doktor na bumuti na ang lagay ng bata, pero makaraan ng 3 araw, namanas at nahirapan ng huminga ang bata bago tuluyang pumanaw. Sa gitna ng pagdadalamhati, problema pa ng pamilya ni Dina ang pagpapalibing sa anak. Rafi Tima, GMA News.